Hi guys, welcome sa aking first ever vlogger. hindi po ako sanay mag-vlog eh. Ayan, may dumaan. Naka-duty po ako ngayon sa aking trabaho na bilang gwardiya dito po sa Hong Kong po. Ako po ay isang gwardiya. Hindi naman po masyadong ano dito. Ako nga po pala si Moy Moy. Ako ang inyong kamoy moy. Pangit. Medyo mabaho lang pero okay lang yan. Ngayon, nag-decision po ako na gawin tong vlog kasi para makita rin ng ibang tao kung anong meron buhay dito sa Hong Kong, lalo yung mga residente na kagaya namin. After 7 years kasi na kagaya namin, kasi ang mga musician po dito dumating po ako dito sa Hong Kong ay 2011 as banda. Musician po kami. 6 kami na pumasok dito sa Hong Kong. Tapos pag ang visa mo ituloy-tuloy na ini-extend, as in walang putol siya, pwede ka namang umuwi. Dati twice a year kami umuwi. So tuloy-tuloy ang namin, ang visa namin magmula 2011 na extend naging 2012 hanggang 2018 ako naging residente. April 7 po siya. So after 7 years, yung passport mo merong mga visa yon, i-picturean mo yon, i-compile mo siya, tapos isa-submit mo sa immigration at mag-apply ka ng right of abode. Yun yung pag inaprobahan ka, yun nga, magiging residente ka. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng visa para pumasok sa Hong Kong kasi nga residente ka dito. So, oo nga, hindi naman kailangan ng visa, lalo pag turista. Kaya lang, 14 days lang yun. Tapos, pwede ka yatang mag-extend or mag-exit ka, tapos another 14 days ulit. Pero sa amin, dahil residente kami, iba yung ID namin. Merong nakalagay na permanent resident ng Hong Kong. So sa immigration sa Pilipinas, tinitingnan nyo ng immigration kung tatanong ka, sir, residente po ba kayo? Ganun, or ganun, turista. So pinapakita lang namin yun. Wala nang mga kung ano-anong papeles ang kailangan. Basta yung ID lang at saka passport. Okay na yun. So now, papakita ko po sa inyo. Na-try kong ikwento lahat yung mga nangyayari. Kasi dito pag residente ka, pwede ka magtrabaho. Hindi naman lahat. Kasi merong trabaho na dapat marunong ka mag-Chinese. So, yung mga pwede lang, halimbawa, kaya mo namang makipag-usap or communicate sa English, halimbawa, hindi naman maselan dito eh. Hindi kagaya ng sa Pilipinas, kailangan may experience ka, kailangan may diploma ka. Dito hindi. Basta kaya mo yung trabaho, training ka, so, wala po akong experience eh. I-training ka. Pag tinraining ka at obserbahan ka naman, merong 3 months na na bibigay sa'yo, halimbawa, kung kaya mo or sabihin sa'yo ng company na hindi kami nasiyahan sa mo, okay lang. Ngayon, kung hindi mo naman kaya sa loob ng 3 months probation period, di sabihin mo hindi ko kaya, okay lang yun. So, parang testingan ba? Testingin ka ng company, testingin mo yung company, okay sa'yo. Ganon po ang sistema. Ngayon, ang nangyari po sa amin, so sa loob ng 7 years, hindi kami nagtrabaho ng iba. Puro puro music lang, as in, tugtog sa gabi, tulog sa araw, kain, tugtog, puro ganon lang po. So, after 7 years, ang ginawa ko, tinry kong lumabas sa trabaho ng pagtugtog. So, tinry ko kung meron pa ba akong ibang kaya bukod sa pagtugtog. Kasi, magmula nung naging trabaho ko na ang pagiging musikero, yun na po talaga ang ginawa kong hanap buhay talaga. Kapag dating dito, naghanap ako ng ibang trabaho. Ang tatanda ko nung unang trabaho ko nung 2018, siguro mga May or June yun, dishwasher sa salad stop.
Yun. Andun yung ngayon may mga kaibigan ko pa rin yung mga boss doon. Ngayon, nung nag-dishwasher ako, tinrain nila ako, baka gusto mo maging ganito, maging chopper, or maging salad artist, ganun yun eh. Tapos, inano nila ako tinrain nila ako na maging supervisor. After 3 months, okay naman. Tapos, umangat uli ako hanggang sa assistant manager. Kaya lang, nung time na yon, papasok na ang pandemic. Tapos, nauna pa yung mga rally-rally. So, medyo magulo dito sa Hong Kong nung time na yon. So, mahirap talaga. As in, mahirap talaga ang buhay nun sa Hong Kong. Halos, karamihan ng musikero, halos walang trabaho. So, nataon lang na paglabas ko sa pagtugtog, nagkaroon naman ng problema yung mga bars, basta, yung mga related sa pagtugtog, medyo nagka-problema. So, yun, may mga kaibigan naman ako na kahit pa paano, pasok natin sa pinagtatrabahuan ko. Alam naman nila yun. Okay naman. Ngayon guys, pipilitin ko na makuhanan yung mga nangyayari sa maghapon natin or sa buong araw. Kasi ngayon nagtatrabaho ko sa salad bar. Katulad bukas hanggang Tuesday, meron akong magtatrabaho ako sa salad bar. Doon nga sa salad staff. Tapos Wednesday, balik ako dito sa paggugwardya, Pine Lodge. Wednesday hanggang Sunday, meron ako yung schedule sa gwardiya. Now, paglabas ko sa gwardiya, katulad yan mamaya, pag out ko dito, meron akong tugtog sa bar naman, sa Wan Chai. So, ganon. Kung kaya mo din magtrabaho ng doble. Kasi wala akong full time eh. So, puro ganon lang. Kung kaya mong doblehin. Kasi yun ang magiging parang pakinabang ng pagiging residente. No? Pwede kang mag-double job, triple job. Depende sa'yo kung anong kaya mo. So, ngayon, itatry ko na ikwento sa inyo para, di ba, at least meron kayo idea kung anong nangyayari, kung masaya ba o malungkot o nakakapagod. Depende, di ba? So, samahan nyo ako guys ha. First time kong mag-vlog ng dati ko pa to iniisip eh. Sabi ko gusto kong ikwento yung mga nangyayari sa akin. Katulad niyan dito, naka-duty ako. Wala naman din halos ang gwardiya dito, hindi naman delikado, hindi kagaya sa Pinas, di ba? Sa bangko, yun ang unang, di ba? Dito hindi. Ang gwardiya po sa bangko, dito walang baril. Kasi nandun lang siya. Dito naman, ang binabantayan ko ay isang parang maliit na subdivision or village siya na ilang bahay lang eh. So, mga 5. Tapos may gate. Sa kabila, ganoon din. Nakahiwalay. Merong 3-4 na bahay. May gate. So, ganun po. Parang exclusive siya. Village itong pinagtatrabuhan ko. Ayan, may pumasok na kotse. Guys. Diba? Tapos, ang gagawin nyo ay isusulat mo kung anong oras siya pumasok. Kumbaga, i-record nyo lang po yan. Yan. Ayan, meron akong logbook. Ayan. Diba? Ayan, susulat nyo yung plate number, yung oras, kung ano oras siya pumasok. Yan. Ganyan po. At ayan, nakikita ko dito yung mga helper nila. Kasi day of Sunday po ngayon. So, ano sila. Siyempre, lalabas yan. Magkikipagkita siguro sa mga kaibigan. Gano'n. Magpapahinga. So, mamaya, pagkatapos ito, yung gig ko kagabi, yung tugtog ko, ipapasilip ko sa inyo. Konti lang yun. Kagabi yun. Mamaya, i-video ko uli ng konti. Tapos, i-try ko uli i-upload para makita nyo yung nangyayari. Ganun po, ha? Para may idea kayo. Tapos, yung bukas sa salad, ganun din. Mag-video ko ng konti para meron kayo idea. Sige po.
Gusto ko nga lang po idagdag, mga kamuy-moy. Yung mga nagiging residente po, mga skilled worker lang po after 7 years. Ngayon, yung about sa mga DH, sa mga driver, hindi ko po alam. Pero para sa kaalaman ko lang po, meron akong mga kakilala dito na 10 years, 16 years, 20 years na, pero hindi sila nagiging residente. Yun po ang alam ko, ha. Hindi ko lang alam, baka nagbago na. Pero alam ko po, ang mga skilled worker katulad ng doktor, engineer, teacher, musikero, yan, doon kami na swertehan na yung mga unang batch ng mga musician is nailaban nila na ganun. Dapat pag naka 7 years kami, meron kaming chance ng ganun, ganyan. So, kumbaga, magaling yung mga una-unang batch ng mga musician dito sa Hong Kong. So, medyo mahirap yung 7 years. Siyempre, mahirap bunuin. Pero pwede ka namang umuwi-uwi. Pwede babakasyon lang ka naman eh. Basta yung visa mo is 7 years. And once again guys, maraming salamat sa panonood, sa pagtsatsaga, sa kwento ko na walang kwenta. Sana subscribe nyo po ako guys kasi para naman ganahan ako mag-upload. Diba? And malaking tulong yon para sa mag-umpisang content creator na katulad ko. Kasi pangarap ko talaga na alam mo na, syempre. And baka magamit ko rin to para mailabas ko yung sa music lover ko, 'di ba? Para baka magamit ko rin to. Hindi natin alam. So, thanks guys. Ingat kayo and God bless. Yan guys, ngayon papunta tayo sa gig. Meron tayong tugtog. Dito ako duty ng gwardiya. Dito. Tapos dito na doon bukas ako. Doon ako bukas. Ito duty. Tapos tugtog ako dito sa Tequila Mex. Tao, no? Yan tayo. Tequila Mex. Tequila Mexican. Tayo guys. You